Medyo nakakabahala kasi nito kasi supposedly confidential yung mga ganyan. Ni-reveal ni Ombudsman Rimulya tapos dininay ng other agencies. Yung denial parang nasa isip tuloy namin baka dininay lang ito para magkumpiyansa si Senator Bato de la Rosa at kung nandyan na si Senator Bato de la Rosa bigla na lang nilang dakpin Yes. kasi we have already secured confirmation na Mm-mm. meron palang warrant of arrest and we already have a copy at tapos idretso na naman nila padala doon sa what you call this sa Netherlands. Sana hindi ganun. Babalikan ko lang, attorney, kasi yung nangyari, nag-announce si Ombudsman Rimulya pagkatapos dininay ng ICC kasi dapat ang paniwalaan lang is yung kanilang mga press releases, yung mga nakikita nating announcements doon sa kanilang mga website. Pero despite of the sa kabila nitong pahayag ng ICC spokesperson ay naglabas ulit si Ombudsman Rimulya ng pahayag na meron siya, nakakuha siya ng kopya. Una ba, attorney, dapat munang sagutin ni Ombudsman Rimulya kung paano siya nakakuha ng kopya at bakit walang kopya ang DOJ? Bakit walang Dapat. kopya ang DFA? Yes, dapat ang tanong dyan next time doon sa mga reporters kasi hilig siya magpaano yan, interview, no? With due respect to the new ombudsman, no? Tanungin din niyo, sir, di ba sa rules of procedure po ng ICC, bawal po na i-reveal sa public yung mga sealed documents unless authorized ng mga judges. Okay? May authority ka ba sa mga judges ng ICC na i-reveal ito? Pangalawa, paano ka nagkaroon ng authority? Pangatlo, sino ang nagpadala sa iyo niyan? Kasi gusto namin malaman. Bakit namin gustong malaman? Kasi gusto namin malaman kung fair ba itong processes ng ICC. Paano nangyari yun na isang opisyal na wala namang kinalaman doon sa pag-implementa ng warrant of arrest, ombudsman naman siya, nagkaroon ng kopya, no? This affects the integrity of the ICC processes. Doon ita-trial daw si Senator Bato de la Rosa. Ano pala yan? Palakasan yang dyan? Di ako maniwala na merong ganyan yan, ha? Pero nangyayari. So it is a legitimate question that has to be answered by Ombudsman Rimulya. Yung mga question na paano ka nagkaroon ng kopya niyan, inauthorize ka ba ng mga judges, justices ng ICC na bawal man yan isa publiko kasi confidential yan. Bakit ka nagkaroon ng kopya? Sinong nagbigay sa iyo ng kopya? Sinong justices nag-authorize sa iyo? No? Kaya para malaman natin, yan ang primordial questions na dapat i-answer niya. Sir, nakikita niyo pa rin po ba yung sitwasyon kagaya na lang po nung nangyari kay PRRD? Dininay ng Malacanang, dininay ng other agencies na hindi pa papasukin ng ICC, wala silang connection with ICC, the arrest of PRRD. Then suddenly, biglang nagsabi sa isang interview si DILG John Vic Rimulya, sabi niya, it's a team effort yung nangyari kay PRRD. Sa tingin ninyo, sir, parang dininay lang ng other agencies? May nakikita ba kayong ganyang storya na dininay lang ng other agencies na wala silang alam, wala pa silang natanggap, pero yun pala, alam na nila. Parang baka eventually sasabihin na rin din nila, it's a team effort. Ganun, sir. So, kaya nga medyo nakakabahala kasi nito kasi supposedly confidential yung mga ganyan. Ni-reveal ni Ombudsman Rimulya tapos dininay ng other agencies. Yung denial parang nasa isip tuloy namin baka dininay lang ito para magkumpiyansa si Senator Bato de la Rosa at kung nandyan na si Senator Bato de la Rosa bigla na lang nilang dakpin kasi we have already secured confirmation na meron palang warrant of arrest and we already have a copy at tapos idretso na naman nila padala doon sa what you call this sa Netherlands. Sana hindi ganun kasi bawal talaga sa batas yun, bawal din sa moralidad, no? Foul yan, foul. Sir, kasi
itong investigasyon naman sa flood control project, medyo lumalalim na. Do you see this as a diversionary tactic? Para Yes. makalimutan yung storya dyan sa korupsyon na yan. Totoo yan kasi ang akin talagang tingin dito para ma-divert yung atensyon ng mga tao doon sa grabe trilyones na korupsyon sa flood control projects, no? Sa tingin ko lang talaga, I may be mistaken, no? Ginawa na naman itong issue na pati yung eto lang administrasyon na ito na hindi hindi uniform, hindi harmonized yung kanilang communications, no? If you are a leader, hindi mo i-allow itong yung mga iba-iba yung mga bosses ng different government agencies, no? This reflects the kind of leadership that you have. Sabog, no? Sabog kasi itong high official sabi merong warrant, ang iba naman walang warrant. Baka strategy ito talaga na sabog kunwari kay para dakpin nila, kidnapin na naman, diretso na naman i-rendition na naman doon sa Hague, Netherlands. Yan, speculation yan, but it has some basis to our mind.